First birthday nga ng pamangkin ko at sa dami nga ng mga naging handa niya, talaga namang busog-busog kami bago umuwi sa bundok ng Tralala. Napakaganda ng tanawin dito sa pinuntahan namin kasi medyo malayo din sila sa mga kabahayanan. Pagkarating nga namin dito, naabutan namin sila na nagluluto ng lechon na ulo ng baboy at saka pinapaitan. Saktong-sakto, masarap ngayon humigop ng mainit na sabaw dahil kanina kasi habang nasa biyahe kami ay inabutan kami ng malakas na ulan. At tuwing may handaan pala dito sa amin, hindi mawawala ang lumpia. Ang lumpia daw pala na yan ay lumpiang isda. Syempre, masarap yan kapag merong sausawan na suka. Kaya ayan, naghihiwa na yung pinsan ko dyan na sibuyas at bababaran niya nga yan ng suka mamaya. Tapos maya nga lang konti, merong biglang dumating na isda na mga pang-ihaw. Ang tawag daw pala dito sa isda na hawak ko na to na may kulay dilaw ay ginaras at eto daw ay isdang bato. Halos karamihan nga sa mga sinasabi nila sa akin dito ay mataba daw ang mga isda na to at saka masarap. Ngayon pa lang din pala ako nakakita ng isda na ganito at eto pa lang din yung unang beses na makakatikim ako nito. Dahil nga 2 piraso to, itong isang malaki ang gagawin daw namin dito ay inihaw at yung isa naman na medyo maliit ang gagawin naman daw doon ay sinigang. Tinanggal ko lang pala dyan yung pinakang apdo niya at napansin ko lang yung pinakang laman ng bituka niya ay magaspang. Siguro ang kinakain niya ay yung mga bato. Pinana daw pala mga isda na to kaya kung mapapansin nyo malapit dito sa tiyan niya ay merong tusok. Pati rin pala tong isang piraso ay nilinisan ko na at tinanggalan ko na rin ng bituka. Hindi ko lang sigurado kung ngayon na ba nila to iluluto o mamayang hapon pa. Meron din pala tong kasama na isang pirasong surahan at pagkabita ko nga dun sa tiyan niya, ang una ko kaagad nakita ay yung mga bituka niya na merong kasama na mga taba-taba. Siguradong masarap talaga to mamaya kapag inihaw at alam nyo ba sa bahay, paborito naming ulamin to, yun nga lang medyo maamoy lang talaga siya sa kusina. Kapag ito nga ang inulam mo, talagang hindi mo maitatanggi kasi grabe talaga ang amoy nito sa kusina. Bali, ang inihaw ko lang pala dyan na yung isang pirasong surahan at saka yung isang pirasong ginaras. Tapos kagabi rin daw pala ay nanghuli sila ng mga isda sa may ilog at eto nga yung mga nakuha nila. Merong mga bunog, igat at saka dalag. Pero ang pinakamarami talaga sa nahuli nila kagabi ay etong bunog. Naku, ang sarap pa naman paksiwin ng ganito. Pag eto ang ulam mo, talagang mapaparami ang kanin mo. Alalay lang pala sa apoy ang pag-ihaw namin doon sa may isda kasi pangit kapag nabigla. At habang hinihintay ko nga na maluto yung iniihaw ko na isda ay naiinggit naman ako dito sa mga kumukuha ng pinapaitan. Pinapaitang kambing pala to kaya naman nakikuha na nga ako dyan at nakikain at grabe. Ang sarap ng pagkakaluto nila sa pinapaitan, hindi siya mapait. Pagkatapos ko palang kumain dyan ay pumunta naman ako dito sa kubo kung saan nakadisplay yung kanilang mga cake at yung kanilang mga handa. Napakadami talaga ng handa ng pamangkin ko at ang kinatay pala nila ngayon na isang baboy at saka isang kambing. Eto pala yung pamangkin ko na may birthday o diba napakakit na bata. Sana yung pamangkin ko na lagi namin kasama sa bundok ay ganyan din ang buhok. Happy birthday Kael! Nabusog mo si tita bago umuwi sa bundok ng Tralala. Magatanghali na rin pala niyan kaya naman kinantahan na nga namin siya dyan ng happy birthday at pinaihipan na namin sa kanya dyan yung cake niya at pagkatapos nagpray kami at kumain na. Halos malapit na kaming matapos lahat dyan kumain ng tanghalian pero itong lechon iniikot pa rin kasi hanggang ngayon hindi pa rin naluluto. Pagkatapos nga ng isang oras ayan hinango na nga siya at ayan ang ganda nga ng pagkakaluto, ang sarap, ang lutong. Basta kapag usapang lechon talagang masarap yan kahit walang sausawan at binalikan ko na rin pala yung iniihaw ko na isda kasi luto na. Saktong-sakto nga lang ang pagkakaluto dito sa inihaw na isda. Grabe, ang ganda ng laman niya. Super excited na nga ako na magtikim dyan at kahit nga daw tong isang pirasong surahan na inihaw namin ay masarap nga din daw ang laman niyan. Pagkahango nga dyan at pagkatanggal ng balat ay kanya-kanyang kuhaan na nakaagad kami. At nung tinikman ko na nga siya dito, ang masasabi ko lang ay talagang masarap nga siya at malasa. Para sa akin, basta yata mga isdang bato, masasarap yung mga lasa nila. At bago pala kami dyan umuwi, talagang sinulit-sulit ko dyan ng pagkain kasi medyo malayo talaga itong pinuntahan namin. 2 oras ang biyahe namin mula sa bundok ng Tralala pero pagkasama namin si mama siguro mga 3 oras kami sa biyahe kasi nervyosa yon. Dumaan din pala kami dito sa mga nagbebenta na mga duyan, basket at saka mga sombrero kasi nakita namin na mga mura lang. Kaya lang wala naman akong makita na kasing tulad ng sombrero ko at saka ng balanan ko kasi yun talagang hinahanap ko pero nung wala kami makita sabi ko wag na lang. Biglaan din pala kami napabili dyan ng kapote sa daan kasi nga inabutan kami ng ulan at saka ayos na rin to kasi wala kaming kapote sa bundok, kakailanganin din namin to kapag umulan doon. Napakalakas nga dyan ng ulan nung nagbebiyahe kami pero safe naman kami nung umuwi. So yun lang for today's video. Thank you for watching!